Hinay-hinay lang sa pagmamaneho. Yan po ang paulit-ulit na paalala sa mga motorista. Yan din daw ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng tinatawag na defensive driving para iwas aksidente. Alamin kung ano ang mga ito mula kay Rafi Tima na may paandar. Rafi? Sa ngayon, Jessica, ay binabaybay natin itong kahaba ng EDSA dito sa may bandang Quezon City. Sa ngayon ay medyo maluwag naman yung daloy ng trapiko dahil lagpas na yung rush hour. Pero kapag rush hour, lalo na sa umaga, itong southbound lane ng EDSA ay talaga namang punong-puno ng mga sasakyan. Ayon, Jessica, sa MMDA ay nasa 2.3 hanggang 2.6 million na sasakyan ang nasa Metro Manila. At ayon sa MMDA ay umaabot pa ito sa 2.9 million kapag pumapasok yung iba pang sasakyan mula sa mga probinsya. Kaya naman ang resulta ay matinding traffic at yung kaakibat nitong mga aksidente. Pero ayon sa mga eksperto, ang matinding traffic at aksidente ay kayang iwasan sa pamamagitan lang ng maayos na pagmamaneho. So, umpisa mo na, ano? Halos 20 taon na nagtuturo sa driving school si Joseph. Sa paglipas ng mga taon, kapansin-pansin umano ang pagdami ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA, may kabuang 5,000 kilometro ng kalsada sa Metro Manila. 1,000 kilometro rito ay national road. Pero ang bilang na ito, hindi na raw nadadagdagan pa. Kaya naman hindi katakatakang pasikip ng pasikip ang mga kalsada. Kaya naman nagiging madalas ang aksidente. Medyo magulo lang rin talaga kasi maliit din kasi talaga yung mga streets eh. So medyo agawan lagi. So kaya parang nagiging medyo bara-bara, reckless. Pero sa pamamagitan ng tinatawag na defensive driving, kayang iwasan ang aksidente at makakatulong pa para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko. Pinakamahalaga dito ang pag-maintain ng tamang bilis ng sasakyan. Minsan naman kasi yung mga aksidente talaga sa sobrang bilis na lang rin eh. Tapos late na yung mga reaction time mo pag biglaang may ganyan. So kung mabagal ka rin naman, siyempre kailangan yung tama lang yung speed mo para magawa mong lumingon, ganyan, o sasabihin hindi nakalingon kasi hindi mo na kayang gawin pagkabiglaan. Payo pa ni Joseph, pagdating sa stoplight, kahit naka-green ang iyong linya, dapat pa rin mag-minor. Minsan kahit ikaw ang tama, go ka. Kailangan slow down pa rin kahit may stoplight kasi marami pa rin nagko-cross. Expect mo na talaga sila lahat na may didiretso eh. Hindi rin umano mahilig magbigay ng mga Pinoy driver. Madalas itong makikita sa mga intersection kung saan karamihan nangyayari ang mga aksidente. Kaya naman kapag traffic umano sa intersection, kunwari traffic ka tapos hindi ka naman makakatawid pa, stop ka muna sa kabila para mauna na lang muna to. Eh nangyayari, haharangan hanggang magkagulo-gulo, minsan nagkakasabitan na pag nagsingitan. Ang mga ilaw sa sinusundang sasakyan dapat din umanong magsilbing babala sa mga nagmamaneho. Pero hindi lang daw dapat ang nasa harapan ng iyong tinitingnan. Ang tamang driving kasi, hindi lang sa immediate na nasa harap mo. Kailangan kung tatlo kayo, pati susunod. Bakit? Para pag nag-sudden brake nasa sinusundan mo, ikaw nakailag ka, mababanggay nasa likod. Kaya sa defensive driver, kailangan dalawa. Hindi yung immediate na nasa harap mo lang tinitingnan mo. Oo, yun ang tamang defensive driving. Tulad nga ng payo ng mga ekspertong ating nakausap, dapat ay defensive driving kapag nagmamaneho dito sa Metro Manila. Laging gamitin ang turn signal, hindi lang kapag ikaw ay liliko sa kalye, kundi kapag gusto mong lumipat ng linya. Mahalaga ito para mabigyan ng babala yung mga nakasunod sa iyo. Ang problema, Jessica, madalas daw na kapag gusto mong lumipat ng linya at sumignal ka, lalo ka pang hindi pagbibigyan at pilit ka pang uunahan ng ibang sasakyan. Ang payo ng mga eksperto ay huwag nang makipagkarera at hintay na lamang silang lumagpas at lumipat ng linya kapag libre na yung lilipatang linya. Siyempre, lubhang mahalaga yung mga side mirror at yung rear view mirror ng inyong sasakyan. Katunayan, ito raw dapat yung pinakaginagamit na bahagi ng inyong sasakyan. Kaya naman, tulad ng ginagawa nitong ating piloto, segundo tumitingin siya sa kanyang kaliwang side mirror, ang kanyang rear view mirror, at dito sa may kanang side mirror. At finally, Jessica, payo ng mga eksperto, dapat ay panatilihin yung tamang distansya ng inyong sasakyan sa inyong mga sinusundan. Depende siyempre sa inyong bilis. Dapat kapag mabagal na mga 10 o 15 kilometers per hour, nakadalasang bilis kapag matraffic, okay lang na medyo nakadikit.
Pero kapag siguraduhin mo lang na nakikita mo yung bumper ng inyong sinusundan. Kapag medyo mabilis naman, halimbawa 40 kilometers per hour, kapag katumbas ng dalawang sasakyan ang distansya mo sa iyong sinusundan. At kapag 60 kilometers per hour naman, yung bilis mo, dapat doble pa rito yung layo mo, mga 4 na sasakyan yung layo. Ang mga simpleng hakbang na ito, malaki umano ang may tutulong para makaiwas ka na sa aksidente, hindi ka pa magiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Jessica? Okay, Rafi Tima, ingat kayo sa inyong paandar.